this. That's why, look out. Sabi rito, natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. 13. Tumindig ka at sabihin mo sa bayan na maganda sila bukas sa pagharap sa akin, sapagkat ito ang sasabihin ko sa kanila. Ikaw rin, Israel, ay dapat tupukin sapagkat may nag-iingat sa inyo ng mga bagay na ipinag-utos kong tupukin. Hindi kayo makaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi naalis sa inyo ang mga bagay na iyan. You know what? This is the problem. Hindi natin pwedeng harapin ang ating kaaway kung mismo, tayo rin ay kaaway ng Diyos. Amen? Malinaw po ba? Hindi natin pwedeng ipamukha sa isang tao na makasalanan ka kung tayo mismo ay katulad din niya. And this is the reality. Ito yung problema. The reason kung bakit hindi natin napopossess yung ating land. Hindi natin nai-invade yung ating community. Hindi natin nai-invade yung yung ating city. Why? It's because tayo rin mismo, you know what, halos katulad din nila. O kung minsan masahol pa. I remember last Tuesday, in fact, shinare ko ito kahapon sa mentoring. Doon sa subdivision namin, last Tuesday, meron akong isang Christian din na nakausap. Why? It's because every Tuesday, meron kaming prayer or Bible study and prayer meeting doon sa aming subdivision. Hello? Ginagather namin yung mga tao doon, and then kung sino yung gustong umattend, you know what, pumupunta sila doon. Are you with me? And then, after that, meron ako nakausap na isa sa mga former leader, or, homeowner officer before, or last year. Anong sabi niya sa akin? Sabi niya sa akin, tao dito, buti, sabi niya ganun sa akin, noon, yung mga away noon saan? Sa subdivision namin, hindi ganun kalala. Hindi katulad ngayon na halos every month, barangay ng barangayan. And then, nung sinabi niya sa akin, bakit? Ano ba yung away noon? It's because, for your information, you know what? Nandun ako sa grievance ngayon. Doon sa subdivision. I thank God for that. And then, I glorify God sa bagay na yun na ibinigay niya sa atin na opportunity para maka-apekto sa ating subdivision or sa aming community. But look at, I remember doon sa kwento niya, okay na sana eh. Kaso, ang problema, siya, Kristiyano, na magitna siya sa dalawang Kristiyano. Ano ang gagawin? Magsusuntukan. Yung galing sa magkaibang simbahan, magkapit-bahay, magkatikit. Yung bahay nila halos. Tawag dito, dahil lang sa konting, hindi pagkakaunawaan, parehong Kristiyano to. At ang nakakatawa, ito. Yung isa, nasa worship team, yung isa, elder ng church. Social, di ba? Di ba? Can you imagine? That's why it is a fair warning to all of us. Hindi nyo alam, pinagpepiestahan tayo ng community natin. Mga Kristiyano pa naman yan. Pero tignan mo kung paano umakto. Magpapambuno. I hope and pray na hindi tayo ganun sa ating community. I hope and pray na tayo magsimula ng kaliwanagan, hindi kadiliman. It's because most of the time, alam natin yung salita ng Diyos, sinasabi natin, Jesus is the light of this world. That is Jesus. What about us? If Jesus is the light of this world, be sure that you are also a light for your community. Amen. Ano po ba? But most of the time, ito yung problema sa atin. Can you imagine? Naging popular yun sa lugar namin. That is how many years? Last year, I think. Pero until now, umalingaw-ngaw yun sa aming komunidad. That's why, you know what? I thank God na binigyan ako ng word for our community. That's true. And yun ngayon yung sinisiris ko every time na meron kaming Bible study every Tuesday.
What is that? The book of Nehemiah. Are you with me? No? I thank God. Why? It's because binibigyan ako ng wisdom ng Lord kung paano ko himay-himayin sa kanila yon. But you know what? Isang bagay yung natutunan ko sa Diyos. Ano yon? You know? Miski unbeliever or believer yung mga taong kausap mo, whether member mo sila o hindi mo sila member, you know what? Isang bagay yan dapat na ma-recognize nila sa'yo. Ano yon? Hindi ka dapat magkukompromiso. Kung ano yung salita ng Diyos, dalhin mo sa kanila yon ng buo. Walang dagdag, walang bawas, at higit sa lahat, you know what? Huwag mong hayaan na masinda kanila. Sabihin mo kung ano yung katotohanan. Ibaba mo sa kanila yung katotohanan. Why? It's because yun yung kailangan ng tao. Upang sa ganun, mabago yung kanilang puso, yung kanilang isipan, mabago yung kanilang pananaw. Why? It's because ang totoo, tayo mga Kristiyano, marunong tayong tumanggap ng katotohanan, pero hindi natin alam kung paano ipahayag ang katotohanan sa buhay ng mga tao. Hello? I hope and pray na ngayon natututo tayo. And you know what? Kung gano'n na mangyayari, listen, bigyan mo ng ilang panahon ang iyong komunidad, ang iyong lugar. By God's grace, listen to me, God will change our community. As long na merong tao na naninindigan, hayagan sinasabi ko sa kanila. Anong sabi ko sa kanila? Nananalangin din ako sa komunidad na ito. Meron din akong puso sa komunidad na ito. Wala akong pakialam kung sino yung nakikinig. Why? It's because for me, yun yung totoo. The reason kung bakit kami nagme-meeting, why? It's because meron kaming concern for the community. Ano yung dapat nila marinig? Una, dapat yung salita ng Diyos. Why? Sabi ko sa kanila, wala akong ibang pwedeng pagkunan ng pattern kundi ang salita ng Diyos. Why? It's because in the beginning, the word is already there. That's why wala akong pwedeng pagkukutan. Hindi ako pwedeng mag-invento ng anumang salita. Why? It's because ang alam ko, ang salita ng Diyos lamang ang magbibigay ng malinaw na landasin para sa ating lahat. Hindi kung anumang salita o mabulaklak na salita. Let's look at this. Can you imagine, kung ilan tayo lahat na narinito, lahat tayo, you know what, we are equipped sa bagay na ito. We are prepared sa mga bagay na ito. Sa bawat katotohanan na tinatanggap natin, listen, you know what, gayon pa lang. No? You know, ang inyong komunidad, masasabi natin, bless. Why? It's because right after na tumanggap ka rito, yun yung dadalhin mo sa iyong komunidad. Listen to me. Bigyan mo ng ilang panahon ang iyong community kung tignan mo kung paano baguhin ito ng Diyos. Ang tanong, anong kailangan? Meron tayong kinakailangan na mag-i-initiate. Ikaw at ako, dapat ikaw at ako ay maging initiator. Ikaw at ako ay dapat na maging pioneer. Amen. Uy, pioneer daw. Hindi nagsisikuhan tayo. Ikaw mauna, hindi ikaw. Leader ka ng church eh. Ano kaya magsabay kayo ng hakbang? Tama? Hindi, mauna ka, ikaw yung cell leader ko. Hindi. Ikaw yung nasa training eh. Di ba? I hope and pray na wala akong marinig na ganyan. But kayo, kung nakikita nyo na nandoon kayo pareho sa area na yon, then pareho kayong humakbang. Sabay kayong humakbang palagi. And look at kung anong impact ang magagawa nyo sa inyong community. Amen. Can you say amen to that? Amen. I hope and pray na nababago yung ating kaisipan. I pray na makita ninyo yung urgency na mensaheng ito sa buhay ninyo. Why? It's because I believe it is our season. Panahon na natin para saan? Para tayo mismo ay humakbang na may pananampalataya na kung saan isulong natin kung ano yung salita ng katotohanan. And listen, hindi ka dapat matakot. Why? It's because you know, God is always there for you. The only time na natakot ang bayang Israel, nung sila ay merong ginawang kasalanan. But you know what? Can you imagine si Joshua, confident siya sa Panginoon. That's why ganun na lang yung sinabi niya sa Panginoon. Can you imagine that? But the moment na ipinamukha sa kanya, then doon niya na-realize na merong ginawa ang Israel. Is that true? Why? It's because from the start, napatunayan ni Joshua kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang buhay.
That's why ganun katatag ang kanyang salita, ang kanyang paninindigan. I hope and pray na maunawaan natin at makita natin ang mga bagay na ito. Amen! Amen. Are we blessed? Yes. No? Listen, this is the time for you and I, no, na hindi lamang tumanggap ng tumanggap, but i-implement natin kung ano yung tinatanggap natin. By God's grace. Simulan natin. Ipanalangin yung lugar ninyo. Mag-ay kayo ng mga tao sa lugar ninyo. You know what? Huwag niyong isipin ito madali itong sharean. Please. No? Huwag niyong isipin kung sino yung madali at sino yung mahirap na sharean sa inyong lugar. Ang isipin niyo, you know what? Whether ito ay mahirap o sa tingin ko madaling sharean, you know, isa lang ang dapat nasa isipan niyo. Ano yon? Kaluluwa yan. Tama ba? At wag mong subukan na i-menos kasi ito mabait. Kaya ito muna unahin ko, please. Hindi yun doon nasusukat. Why? It's because once na hinipo ng Diyos ang kanyang puso at isipan, kahit na gano pa yan, you know, kapasaway. I tell you, kung may plano ang Diyos sa buhay niya, and naniniwala ba kayo na may plano ang Diyos sa buhay nila? Yes. Then, wala kayong dapat ikatakot. Go. Move forward. Not move backward. Stand on your feet. Hallelujah. Are we blessed? Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Shariandara bakapa sekretari yarabai. Shariandara bakapa papa sekretari yaramama madiriandurubo. Hallelujah. Come on, pray in tongues this time. Oh, Shariara Baba 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 Sekeri Yandara Baba Baleri Yandara Mai. Holy Ghost, Holy Ghost. Lord, we want more of your presence, oh God. We want more of you, Father, in our lives. We want more of you, Lord. Hallelujah. Shari Yandara Bai, Lekeri Yandara Bashandara Bai. Oh, Sekeri Yara Baba Baba Sateri Yandara Mai. Come on, begin to pray right now. Pray right now. Hallelujah. Hallelujah. Begin to respond to His voice. Begin to respond to His message. Respond. Come on. Hallelujah. Pray in the name of the Lord Jesus. Pray in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Shariara Baba Baba Ye Leriande. Shariara Baba Baba Yande Yara Baba Baba Ye Leriara Ramo. Loro boko sekere ande kuriara baba bashe. Hallelujah. Oh, lara baba baba yeri araramo. Hallelujah. 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 Father, once again, maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito na patuloy ka na nangunguna sa aming buhay at sa aming kalagitnaan. Patuloy niyo pong hipuin ang buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong katagpuin ang bawat isa, ang bawat individual, ang bawat pamilya, ang bawat, yes, oh God, bahagi ng iyong sambayang ito, bata man at matanda. Dalangin ko, Diyos, na ang buhay namin ay iyong masumpungan na lumalakad ayon sa iyong mandato, na masumpungan mo na lumalakad sa sentro ng iyong kalooban, na kung saan hindi kami, yes, O God, atras, abante, subalit kami, O Diyos, ay handang sumulong at isulong ang iyong salita na amin tinanggap. Ang bawat